Sa bawat dampi ng hangin, sa bawat sinag ng araw, may isang kwento ng buhay na bumubulaklak. Ngunit sa likod ng simpleng ganda, naroon ang isang lihim, isang yamang naghihintay na matuklasan. Marami sa atin ang pamilyar sa bunga ng kalabasa. Masarap gawing sopas, adobo, o kaya naman ay ginataang kalabasa. Pero alam nyo ba, na bukod sa masarap at masustansyang bunga nito, ang bulaklak ng kalabasa ay isa ring nutritional powerhouse. At higit pa doon, marami pang benepisyo ang kalabasa na suportado ng siyensya. Tara at ating tuklasin ang mga lihim ng bulaklak at bunga ng kalabasa. Ang bulaklak ng kalabasa ay hindi lamang magandang tingnan, kundi isa rin itong masarap at masustansyang bahagi ng halaman ng kalabasa na maaaring kainin. Popular ito sa iba't ibang lutuin sa mundo, lalo na sa Mexican at Italian cuisine. Ang halaman na kalabasa ay naglalabas ng dalawang uri ng bulaklak. Ang una ay ang male flowers. Ito ang mas karaniwan at mas marami. Mayroon silang mahaba at manipis na tangkay at karaniwang lumalabas ng mas maaga kaysa sa babaeng bulaklak. Ito ang madalas na anihin para kainin dahil hindi ito magiging bunga. Ang sunod naman ay ang female flowers. Mayroon silang maliit na umbok na parang mini kalabasa sa base ng bulaklak. Ang babaeng bulaklak naman ay mayroong maliit na umbok na parang mini kalabasa sa base ng bulaklak. Kung ma-pollinate ito, ito ang magiging tunay na kalabasa. Mas kunti ang bilang ng mga ito. Parehong nakakain ang male at female flowers. Pati na rin ang berdeng bahagi sa base ng bulaklak. Gayunpaman, mas mainam na anihin ang male flowers para hindi maapektuhan ang pagbunga ng kalabasa. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang bulaklak ng kalabasa ay naglalaman ng mataas na antas ng antioxidant tulad ng flavonoid at carotenoids. Ang mga antioxidant na ito ay lumalaban sa free radicals na nagdudulot ng cell damage at maaring maging sanhi ng iba't ibang sakit kabilang ang cancer. Hindi lang ang bunga ang mayaman sa vitamin C, maging ang bulaklak. Mayroon din itong disenteng halaga ng iron na mahalaga para sa pagbuo ng red blood cells at pag-iwas sa anemia. Ang bulaklak ng kalabasa ay mayroon ding calcium at phosphorus, mga mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog at matibay na mga buto. Ang ilang traditional na gamot ay gumagamit ng bulaklak ng kalabasa para sa diuretic properties nito na nakakatulong sa pagtanggal ng labis na tubig at toxins sa katawan. Hindi lang ito basta chismis o kwento-kwento. Marami ng pag-aaral ang sumusuporta sa mga benepisyo ng kalabasa at ng bulaklak nito. Isang research sa Food Chemistry Journal ang nagpakita na ang extracts mula sa kalabasa ay nagtataglay ng potent anti-inflammatory effects na maaaring makatulong sa paglaban sa mga sakit na may kaugnayan sa pamamaga tulad ng arthritis. May ilang pag-aaral din tulad ng inilathala sa Journal of Ethnopharmacology ang nagpapahiwatig na ang ilang compounds sa kalabasa ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels na beneficial para sa mga taong may diabetes. Mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Dahil sa taglay nitong antioxidants at carotenoids, patuloy ang pag-aaral sa potensyal ng kalabasa na makakatulong sa pag-iwas sa ilang uri ng cancer, kabilang ang lung at prostate cancer. Bukod sa bulaklak, ang pinakatampok na bahagi ng kalabasa ay ang bunga. Isa ito sa itinuturing na superfood dahil sa mga katangian nito. Ang kalabasa ay mayaman sa vitamin A na mahalaga para sa malusog na mata at immune system. Isang tasa lang ng nilutong kalabasa sapat na para sa pang-araw-araw nating vitamin A requirement. Mayaman din ito sa vitamin C, potassium, fiber, at iba pang mahalagang mineral
tulad ng magnesium at iron. Para sa mga nagbabawas ng timbang o nagme-maintain ng healthy lifestyle, perpekto ang kalabasa. Mababa ito sa calorie pero mataas sa nutrisyon, kaya busog ka na, healthy ka pa. Ang potassium na taglay ng kalabasa ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure na mahalaga para sa malusog na puso. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension, ang sapat na paggamit ng potassium ay konektado sa mas mababang panganib ng stroke at sakit sa puso. Nakakabilib, di ba? Ang simple nating kalabasa, punong-puno pala ng nakakamanghang benepisyo para sa ating kalusugan. Ngayong alam mo na ang mga benepisyo, paano naman natin masisigurado na makikinabang tayo dito? Madali lang. Ang bunga nito ay maaring gawing sopas, ginisa, at ginataan. Masarap din itong gawing panghimagas. Ang mga bulaklak naman nito ay maaring ihalo sa sinigang, ilagay sa ginataang gulay, iprito bilang torta, o kaya naman ay sa stir fry. Siguraduhin lamang na sariwa at malinis ang mga bulaklak bago ito lutuin. Kaya sa susunod na makakita kayo ng kalabasa, huwag lang ang bunga ang pansinin. Subukan din ang bulaklak nito. Hindi lang kayo makakatikim ng bago at masarap, makikinabang pa kayo sa napakaraming benepisyo nito sa kalusugan. Ikaw ba, kaurban? Nakatikim ka na ba ng bulaklak ng kalabasa? Ano ang masabi mo sa lasa nito? Sana marami kayong natutunan na bagong kaalaman tungkol sa kalabasa. Kung may iba pa kayong gustong malaman, i-comment lang ito sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Hanggang sa muli, kaurban, manatiling malusog at may kaalaman. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.